إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihiling ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking gawa. At tunay nga na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpugay, kapayapaan, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunnah, sa kanyang mga pamamaraan, hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya sa Quran. Sabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, ittaqullah. Matakot daw anya tayo o magpakita tayo ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. At tignan natin ang ating mga sarili. Kung ano na ang ating mga naihanda, ano na ang ating mga nagawa para sa ating sarili, para sa nalalapit na hinaharap, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan daw natin yung ating mga sarili. Kung meron na tayong mga ipon, gawaing mabubuti, na kung tayo ay darat na ng nalalapit, ng hinaharap, ang tafsir ng mga ulama na lighad, kinabukasan, ito yung araw ng paghuhukom. Ang sabi ni Allah, tignan mo ang sarili mo ngayon. Kung darating ba ang araw ng paghuhukom, may sapat ka bang baon? May sapat ka bang amal na para masigurado mo ang iyong sarili na ikaw ay magtatagumpay? At purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nakakarinig pa tayo ng mga ganitong mga pagpapaalala. Naririnig pa natin to na may panahon pa para matimbang natin ang ating mga sarili. At kung mapapansin natin sa mga nakaraang mga araw, linggo, buwan, ay sunod-sunod ang mga sakuna. Sunod-sunod ang mga trahedya sa atin. Walang pinalampas. Lindol, bagyo, baha, sunog, landslide. Ito'y nangyayari ng sunod-sunod. At ang mga ganitong mga sakuna, ganitong mga trahedya, ay may dalawang uri ng tao na humaharap dito.
Ang una, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sabi ni Allah, ang una, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, susubukin namin kayo. Ang unang tao ay ang mga taong sinusubok ni Allah. Susubukin namin kayo. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Darating sa atin ng mga takot, darating sa atin ng taggutom, taghirap, sakit. Bakit? Dahil sa pagsubok ng mga sumasampalataya. Kaya nga ang sabi ni Allah, وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ. Etong mga sinusubok na ito yung mga sinubok sa hirap, sinubok sa taggutom. Sabi ni Allah, parating mo naman sa kanila ang mabuting balita. Ito yung unang tao. Ito yung mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga tinutupad nila ang kanilang mga responsibilidad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang unang tao, sila yung mga sinusubok ni Allah. At ang isang tao, ang pangalawa, na tumatanggap ng mga sakuna, ay ito yung mga tumatanggap ng mga parusa ni Allah. فَقُلَّا أَخَدْنَا بِدَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ang sabi ni Allah, ito yung mga kaum na tulad nila kaumul Lut, kaum ni Shu'aib. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't bawat isa sa kanila ay aming pinarusahan dahil sa kanilang kasalanan. May pinadalhang kami ng hangin, may mga nilamon ng lupa, may mga nalunod sa tubig. Hindi sila ginawa ng kamalian ni Allah. Huwag nila isisisi kay Allah. Bakit? Kundi sila mismo ang nagkamali sa kanilang mga sarili. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Ang sabi ni Allah, etong mga tao na to. Una, pag dumating ang mga trahedya sa kuna, ang unang grupo, sila yung mga sinusubok. At yo'y may gantimpala, wabashiris sabirin, may mabuting balita. At ang kabilang grupo naman, sila yung mga pinadadalhan ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang mga pinadadalhan ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tanong sa ating mga sarili, saan tayong pangkat dito? Doon ba tayo sa mga grupo ng tao na kapag dumarating ang sakuna, ay ang epekto sa atin ay pagsubok? Sinusubok tayo ni Allah at alam natin ang pagsubok, sa bawat nalalakpasan mo, tumataas ang kalidad ng iyong pagiging mananampalataya. Nagkakaroon ka ng gantimpala. At sabi pa sa pagpapatuloy ng aya, makukuha mo ang salawat ni Allah. Makukuha mo ang rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag may mga trahedya, na kapag may mga sakuna, ay natamaan ka, ngunit ikay sumasampalataya. Minsan may ganyan. Sumasampalataya, may mamamatay sa pamilya. May mga sumasampalataya, sinusubok sa taggutom, walang hanap buhay, mahirap ang buhay. Pero sumasampalataya siya. Sa ganung pagkakataon, yung mga trahedya, sakuna, kahirapan, takot, gutom, sakit, yun ay pagsubok. Yun ay may gantimpala. Sa kabila, kapag dumating ang pagsubok at ang kalagayan mo makasalanan, hindi ka nagsasala, may bisyo ka, gumagawa ka ng kasalanan, walang pananampalataya,
darating sa kanila yung bilang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyadikuhum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un." Ang sabi ni Allah, lahat naman ng itong kasamaan na ito na dumating sa atin, tinamaan ng mga sumasampalataya, tinamaan din ng mga hindi sumasampalataya, lahat ng mga kasiraang ito, bima kasabat aydin nas. Ito ay dahil sa kagagawan din ng mga tao. Liyadikuhum, para ipalasap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa mga kahirapan. Bakit? La'allahum yarji'un. Ano ang pinaka-wisdom? Nang sa gayon tayo ay magbalik kay Allah. Sabi sa Quran, ikaw man ay nasa grupo ng sumasampalataya na sinusubok, ikaw man ay makasalanan na pinaparusahan, lahat ng ito ay sabi ni Allah, "Wama nursilu bil ayat illa takhwifan." At hindi namin ipinadala ang mga tanda, itong mga nagaganap na ito, maliban sa isang babala. Tignan natin ang mga trahedyang nagaganap na ito bilang babala sa atin, bilang babala sa mga sumasampalataya, bilang babala sa mga Muslim, at bilang babala sa mga tumangging sumampalataya o mga Muslim na asi o mga Muslim na gumagawa ng kasalanan. Ito'y awa, unang-una, oo, given na tayo. Sa mga sumasampalataya, dumating ang trahedya sa kanila, nandun ang awa ni Allah, tagumpay, nandun ang paraiso, nandun ang kapalit na bibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang awang ito, itong mga trahedyang itong nagaganap na ito, itong mga sakuna na ito, kung titignan natin, kung ating pagninilay-nilayan, ito'y pagpapaalala, awat pagmamahal ni Allah sa mga gumagawa ng kasalanan. Ang mga mananampalataya, nasa ilalim na sila ng awa ni Allah, ng salawat ni Allah. Magkaroon man ng sakuna, dilubyo, sila'y nasa ilalim ng pangangalaga ni Allah. Anong oras man silang kunin ni Allah, may mangyari sa kanila, nakasisigurado na sila. Kasi nakakatanim na sa kanilang mga puso ang pananampalataya at pagtupad. At kung titignan natin, ang mga sakuna na ito at mga trahedya na to ay dagdag na awa ni Allah para doon sa mga gumagawa ng mga kasamaan. Para doon sa mga hindi nagsasala lang kung kailan nila gusto, may mga bisyo, may mga ginagawang paglabag sa ating relihiyon. Itong mga sakuna na ito ay paalala at pagmamahal ni Allah kung pag-aaralan lamang natin. Kung ito'y gigising lamang sa atin, kung tayo'y nanunood sa TV at sa social media at pag-iisipan natin na ikaw isa kang hindi sumasampalataya o hindi tumutupad at makikita mo lang itong mga trahedya na to, ito'y awa at pagpapaalala sa iyo ni Allah. Kesa manatili ka sa kalagayan mo. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, totoo na nakakalungkot at nakakatakot ang mga nakikita natin sa mga balita. Ngayon lang may parating na naman na isang napakalakas daw anya na bagyo. At anumang oras may mga nagbabantang mga bulkan, may mga paglindol na inaabangan. Ito'y nakakatakot. Pero sa isang banda, ito'y panggising sa mga sumasampalataya. Ito'y panggising
sa mga taong mga natutulog ang kanilang mga iman. At nagagalak tayo, hindi dahil sa trahedya, dahil minsan, pagkatapos nung sakuna, may nakita tayong kapatid, nagbalik sa masjid. Nakita na natin sa masjid. Yun ay resulta ng awa ni Allah. Mga kapatid natin na dating hindi dumadalo, dahil sa nakita niyang trahedya, umaaring diretsong bumagsak sa kanyang ang sakuna o sa kanyang pamilya o sa kanyang hanap buhay at nagising siya. Yun ang tunay na resulta at yun ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga trahedya at mga sakuna dahil gusto ni Allah yung mga dating gumagawa ng kasalanan, yung mga dating mga nakalimot, umiwan sa mga responsibilidad, ay magbalik. Yun ang gusto mangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nangyayari yun, insyaallah, ay mawawala ang mga trahedyang ito. At kung sakali man na magkakaroon muli ng trahedya at sakuna at yung mga dating mga gumagawa ng mga kasamaan ay nagbalik loob na kay Allah, ay mapapabilang na sila doon sa mga sinusubok at doon sa mga naghihintay ng mabuting balita kay Allah. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panahon ito para tayo ay magnilay-nilay. Asan ba tayo? Nasaan ba ang grupo o pangkat na kinabibilangan natin? Nandun ba tayo sa mga sinusubok o nandun tayo sa mga pinarurusahan? Kapag nandun tayo sa mga pinarurusahan na alam natin na tayo'y hindi tumutupad, alam natin sa sarili natin, huwag natin ipagtanggol yung ating liban sa ating mga responsibilidad sa Islam. Sala, sadaka, da'wa. Tignan natin sarili natin kung nandito tayo at huwag natin pagtanggol sa sarili natin, sa isip natin. Aminin natin kung tayo nagkulang. Aminin natin kung tayo nagkasala at tignan natin itong mga nangyayaring ito. Kapag sa akin bumagsak ito, ngayon nakikita pa lang natin, ibig sabihin babala ni Allah yan. At kapag nagbalik loob ka, tunay nga na yun ang gustong mangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid, pag-aralan natin ito. Magnilay-nilay tayo dito. At insyaallah ta'ala, makuha natin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isama natin sa ating mga dua, unang-una ang ating mga sarili, na nawa ay mapanatili ang gabay. Mapanatili tayo sa tuwid na landas. Ihdina siratal mustaqim. Pangalawa, ipanalangin natin. Una, ang mga pinakamalalapit sa atin, na alam natin na hindi tumutupad may pagkukulang, na idua natin kay Allah na sila'y magabayan, na sila'y magbalik loob. At sa mga ganitong sakuna, ibabahagi din natin sa ating mga panalangin ay ang mga nasalanta, ang mga tinamaan ng mga sakuna, lalo na ang mga kapatid nating Muslim. At walang pagbabawal na kahit na pa ang hindi mga Muslim ay asamin natin na sila din ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit ang pinakamahalagang dua para sa mga hindi sumasampalataya, bukod sa mabuting kalagayan sa gitna ng sakuna, ay ang pagkakaroon nila ng gabay o pagbigay ng gabay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga ganitong sakuna, mga napapanood natin at nararanasan natin, marami sa atin direktang tinamaan. Tignan natin ang isang hikmah o talinong nilagay ni Allah rito, na ang mga tao, na mga nakalimot sa kanilang pananampalataya at responsibilidad, ay magbaglik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adhabun muhin." Sa mga Muslim, tao na mga nakikita na yung pagsubok, nakikita na yung sakuna, at patuloy pa rin sa kanilang paggawa ng kasalanan, ang sabi ni Allah, nakikita mo, may mga pagsubok, nakikita mo na may mga pagpapaalala at hindi pa rin tayo nagbabago, huwag akalain na mga tumanggi. Kafaru. Ang kafaru, bukod sa hindi pagsampalataya, sila yung mga tumatanggi sa katuwiran. Wala yahsabanna alladhina kafaru, huwag isipin ng mga tumanggi pagkatapos nating makita ang mga pagpapaalala na ang pagpapaliban ng parusa ay mabuti para sa kanila. Ay, hindi ako tinamaan, okay lang ako. Sa bandang Visayas lang yun. Bandang Mindanao lang yun, okay lang kami dito sa Maynila. Sabi ng Quran, wala yahsabanna alladhina kafaru. Huwag niyong isipin na kung hindi kayo tinamaan, hindi dumating sa inyo, khairun li anfusihim, ay mabuti yun sa inyo. Innama numli lahum liyazdadu ithman. Doon sa mga tumangging sumampalataya, hindi dumating sa inyo yung parusa at ang naging pagtanggap nyo rito ay para ba kayong hindi pa rin kayo nagbalik loob kay Allah? Ang sabi sa Quran, liyazdadu, dadagdagan ni Allah ang iyong paggawa ng kasalanan. Ithman. Ibig sabihin, lalo kang mabubulag. Lalong magiging katwiran mo. Makikita mo yan. Ay, hindi ako kasama dyan. Dito kami sa Luzon. Matatag ang aming mga bahay dito. Magaganda ang lupain dito. Matataas. Imbis na magbalik loob ka kay Allah, ang ginagawa mo para harapin itong mga sakuna na ito, pinatitibay mo yung bahay mo, pumupunta ka sa matataas na lugar. Hindi natin sinasabing hindi pwede yun. Pero ang pinakamahalaga na gawin mong paghahanda ay para sa sarili mo. Nakikita mo na bumabagyo sa kabilang dako, may mga malalaking sakuna ron, hindi dahil sa hindi ka tinamaan dito, ay mainam na para sa iyo yun. Dahil kapag gano'n ang mentality natin, hindi tayo natututo doon sa mga sakuna ng mga nasa kabilang ibayo, ay dadagdagan ni Allah na mabubulag tayo, na tayo'y patuloy tayong gagawa ng ating mga pagkakamali at kasalanan. At ang sa huli, sabi, walahum adhabum muhin. At sa kanila ay kahiyahiyang kaparusahan. Kahiyahiya. Yung mga tao na takbo ng takbo para bang ayaw mamatay at pinagtitibay ang lalong kahiyahiyang parusa ang papakita sa kanya ni Allah. Makikita mo yung mga mas nagpapatibay ng bahay, yung mga taong mas nalululong sa dunya, bibigyan sila ni Allah ng mas kahiyahiyang parusa. Makikita natin ngayon, yung dumating ang sakuna ng baha at bagyo, sino ba tinamaan? Mahihirap? Mga malalaking sasakyan, mga SUV, naglulutangan sa baha. Ang mga mahihirap, naisalba nila yung kanilang mga gamit. Nakapunta sila sa yung mga mayayaman ba, naisalba nila yung kanilang mga magagandang mga kagamitan. Bibigyan sila ni Allah ng kahiyahiyang parusa. At huwag tayong bumilang doon. Huwag tayong bumilang sa mabibigyan ng kahiyahiyang parusa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya ala ma'asihi
ma yuhibbu fa innawa huwa istidraj. Sabi ni Propeta Muhammad pag nakakita daw anya kayo ng alipin ng mga tao na kahit na masama siya, hindi nagsasala, masama ang ugali, masamang tao, sikat, ay nabibigyan pa rin siya ni Allah ng mga rizq. Maganda buhay, sikat, mayaman, nasa kanya lahat, pero walang pananampalataya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, fa innama huwa istidraj. May tinatawag sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga tao na nasa kalagayang istidraj. Ito yung sinabi sa hadith, kapag nakakita o nakita mong si Allah ay patuloy na nagbibigay sa isang tao na kahit na makasalanan ito ay walang iba kundi nasa kalagayan siyang istidraj. Ito yung unti-unting paglapit ng parusa. Kumbaga, unti-unti siyang pinaparusahan ni Allah. Makikita natin yung mga kurakot na akala nila wala nang magaganap sa kanilang paghahatol. Unti-unting ilalabas ni Allah yan. As mas masidhi, mas malaki ang kaparusahan sa kanila. Unti-unting ilalabas ni Allah sa kanila ang parusa. At yun ay mas masakit. Yun ay mas masidhi. Kaya dapat, kapag may dumadating sa ating mga pagsubok, ay alalahanin natin na ang paghahanda sa mga ganitong sakuna, pagsubok, ay hindi lamang sa pagpapatibay ng mga gusali. Bagkus ito ay sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa huli, sa mga taong magpapatuloy pa rin na magmatigas sa kabila ng mga tanda na pinapakita ni Allah, ay sasabihin nila sa bandang huli, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alla a'mal salihan fima taraktu. Sasabihin ng isang tao sa araw ng paghuhukom, hatta idha jaa ahaduhumul maut, at namatay na, sasabihin natin kay Allah sa libingan, ya Rab irji'uni, ibalik mo kami sa lupa, ibalik mo, buhayin mo ako ulit. Bakit? La'alli a'mal salihan, para gagawa na ako ng mabuti, magpapakabuti na ako, magsasala na ako. Sabi sa Quran, darating sa mga tao ito, nasasabihin nila kay Allah, ya Allah, ibalik mo kami. At anong isasagot sa kanila? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yawmil yub'athun. Ang sabi sa Quran, kalla, hindi na. Yan ay sinabi mo lang. Nung unang pinapaalalahanan ka, lahat ng pagpapaalala, mga pangaral, hanggat sa dumating na nagpadala ko ng mga sakuna, trahedya, nagpalindol na ako, nagpabagyo na, hindi ka pa rin nagbago. Ngayon, nandiyan ka sa harap ko at sasabihin mo, ya Rab, ya Allah, irji'uni, ibalik mo ko. Sabi ya Allah, la, kalla. Sinasabi mo lang yan kasi kita mo na ngayon ang katotohanan ng Jahannam. Pinapakita na sa iyo ang barzak, pinapakita na sa iyo ang impyerno. Ngayon sasabihin mo, ya Allah, irji'uni, balik mo ko. Hindi ka natakot doon sa lindol, hindi ka natakot sa baha. Ngayon ipapakita sa iyo ni Allah sa barzak, saka ka palang matatauhan. Kaya ang mga sakunang ito, kung ikukumpara mo ngayon, rahma-awa ni Allah. Kanino? Huwag na natin tignan yung mga sumasampalataya. Safety na sila. May iman sila. Ito'y awa sa atin ng mga mapaggawa ng kasalanan na magbalik loob kay Allah.
At huwag tayo mapabilang dun sa magsasabi sa Yawmul Qiyamah sa libingan na ya Rab, irji'uni, na ya Allah, ibalik mo ako sa lupa. Sapagkat sinabi na sa Quran na ang isasagot sa iyo ni Allah, la, hindi. Hindi ang isasagot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao sasabihin bandang huli, ya laytani qaddamtu li hayati. Anong ginawa ko sa buhay ko? Lahat ng tanda pinakita sa akin. Ya laytani, anong ginawa ko? Anong nangyari sa akin? Pero huli ng lahat, papapasukin na tayo sa Jahannam. Wa iyadam billah. Kaya habang may panahon pa tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tignan natin itong mga bagay na to bilang mga pagpapaalala sa atin insyaallah. Na magbagong buhay tayo, magtauba tayo, at tuparin natin ang mga maliliit na bagay na binili ni Allah. Hindi mahirap, wallahi al-azim. Madali lang ang maging mabuting Muslim. At kapag nandun ka na sa estado na yon, wallahi al-azim, ang takot sa puso mo sa mga sakuna, hindi natin sasabing nawawala. Pero may pananampalataya ka na si Allah ang bahala sa akin. Kapag tinutupad mo yung obligasyon mo at may sakuna, mararamdaman mo yung salitang maganda na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Na alam mo na pangangalagaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabihil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha dhikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.